Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nabanggit natin sa nakalipas na sermon natin ang pagpapatuloy sa tinatawag na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggagaya ng lalaki sa babae o kaya ay ang paggagaya ng babae sa lalaki. Ang paggagaya, mga kapatid, ng lalaki sa babae sa pamagitan ng pananalita, kilos, pananamit o anuman ay alam po natin na ito ay pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. At hindi lamang ang lalaki, mga kapatid, kundi ang babae. Ang babae, nagagayahin niya ang lalaki sa pamamagitan ng pananalita, pagkilos, pananamit, o iba pa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong dumaan sa kanya na isang babae. Annamra'atan marrat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutakallidatan qausan. Mula sa hadith ni Ibn Abbas, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na mayroong isang babae na dumaan sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutakallidatan qausan, gumagaya siya sa lalaki. Wahiya tamshi misyatar rajul. Siya ay naglalakad katulad ng paglakad ng lalaki. Alam niyo ba, mga kapatid, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala la'anallahu al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal. Sinabi ng propeta, isinumpa ng Allah, malayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga babae na mutashabbihat, gumagaya sa mga lalaki. Ginagaya nila ang mga lalaki. Sa isa pang pangyayari, mga kapatid, ay si Aisha, na mayroong nagtanong sa kanya, ayon sa naiulat o naisalaysay ni Ibni Abi Mulaika, qala qila li Aisha radhiyallahu anha, innam ra'atan talbasun na'al. May nagsabi kay Aisha, may nagtanong kay Aisha radhiyallahu anha, kalugdan siya ng Allah, innam ra'atan, katotohanan na ang isang babae, talbasun na'al, siya ay magsuot ng sapatos. Al-hidha allati takhussu birrijal. Yung sapatos na eksklusibo sa mga lalaki. Yung sinusuot na sapatos ng mga lalaki. Katotohanan, sabi ng nagtanong kay Aisha, na ang isang babae na magsuot ng sapatos, suot ng lalaki. Fama hukmuha? Ano ang hatol niya? Ano ang sinabi ni Aisha? Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ar-rajulata minan nisa. Ibig sabihin nito ay isinumpa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ay mapapalayo sa awa ng Allah, ar-rajulata minan nisa, yung babae na gumagaya ng lalaki. Allati tatashabbahu birrijal, yung babae na ginagaya niya ang lalaki. Maging sa kilos, pananalita, o pananamit, ay kailangan huwag gayahin ng babae ang lalaki. Dahil yan ay ipinagbabawal sa ating pananampalatayang
Islam. Min mazahiri tashabbuhin nisa birrijal, kabilang sa mga nakikita na paggagaya ng mga babae sa mga lalaki ay yung nabanggit natin ang mga hadith na ibig sabihin ay may ugnayan sa tinatawag na athiyab, yung mga pananamit. At saka yung adamul iltizam bil hijab asy'ar'i, hindi pananatili sa pagsuot ng mga hijab o kaya ay yung mga suot na natatakpan ang mga aura ng babae. Kasi ang pwede lang na makita, ipakita ng babae ang kanyang mukha at ang kanyang mga palad. Kabilang dito na nakikita natin na paggagaya ng mga babae sa mga kalalakihan o paggagaya ng mga kababaihan sa mga kalalakihan ay ang tinatawag na lagi nang lumalabas ng bahay. Al-khuruju minal bayti min ghairi haja. Ibig sabihin ay lumalabas na palagi sa bahay na para ng lalaki na kahit na hindi naman importante ay lumalabas ng bahay kung saan-saan pumupunta. Tingnan ninyo mga kapatid, maliwanag ang talatang ito mga kapatid. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna. Ibig sabihin ito ay manatili kayo sa inyong mga bahay. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. At huwag kayong lumantad katulad ng paglantad ng mga unang mga tao o kaya ay mga unang kapanahunan ng kamangmangan. Huwag lumantad. Huwag nilang ilantad ang kanilang mga katawan na may pang-aakit. Bihira lang ang mga babae na makikita natin sa ngayon, ang tinatawag na al-unusatu fil mar'ah. Yung pagiging babae ng babae. Yung pagiging babae, yung mga sifat, majmu'atus sifat, allati tumayyizu al-untha. Ibig sabihin, yung mga katangian ng babae, yung mga katangian na naipon sa babae, katulad ng pagiging mahinhin, pagiging mahiyain, ay bihira mo lang ito. O bihira lang natin ito makikita sa mga babae kasi nga dahil sa pakikihalubilo sa mga kalalakihan ay ibig sabihin yung mga babae nagiging matapang na ang kanilang mga mukha. Halos minsan may pangyayari na kapag kausap mo ang babae, ikaw na mismo na lalaki ang hindi nakakatingin kasi siya ang tumitingin. Hindi nahihiya sa kanyang pagtingin sa lalaki. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Panahon ni Propeta Musa alayhis salam, si Moises alayhis salam, nung si Moises ay napadpad doon sa isang lugar, sa lugar ni Shuaib alayhis salam, nakita ni Moises ang mga babae. At mayroon siyang nakita na dalawang babae na mga dalaga na hindi nakahalo doon sa mga maraming mga babae. Napansin ni Moises na parang mayroon silang mga problema. Pinuntahan niya sila, tinanong niya sila kung ano yung problema nila, anong nangyari sa kanila. Sinabi nila na hindi nila kayang paiinumin ang kanilang tupa o kaya ay kambing. Hindi nila kayang painumin. Kaya hinihintay pa nila ang mga tao na darating para tumulong sa kanila upang painumin ang kanilang tupa, ang kanilang hayop. No? Pinainom ni Moises alayhis salam kasi may balon na malalim na balon. Pinainom ni Moises alayhis salam ang kambing o ang tupa na alaga ng dalawang mga babae. Ang dalawang mga babae na ito ay anak ni Propeta Shuaib alayhis salam. Nang mapainom niya ito at umalis na si Propetang Moises, umalis na rin ang mga babae, naikwento ng mga babae, dalawang mga dalaga sa kanilang magulang na si Shuaib. At inutusan sila ni Shuaib na bumalik at puntahan si Moises para papuntahin doon sa kanilang tatay na si Shuaib. Imbitahin si Moises alayhis salam. Nung dumating ang dalawang babae na ito, lumapit kay Moises ang isang babae. Anong nabanggit sa banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Faja'athu ihdahuma
tamshi ala istihya. Dumating ang isa sa kanila, isa sa dalawa, sa mga babaeng ito, dumating kay Moises. Tamshi ala istihya. Siya ay naglalakad ala istihya, na nahihiya. Tingnan ninyo mga kapatid. Ayon sa pagpapaliwanag na ilan sa mga pantas ay naglalakad na hindi niya maiharap ang kanyang mukha, halos tinatakpan niya ang kanyang mukha dahil sa katangian ng babae na mayroong hiya. Kapag may kausap na lalaki, huwag nang agad-agad na iharap na niya ang kanyang mukha o ang kanyang mga mata. Halos mas matapang pa ang babae. Minsan nangyayari na ikaw na mismo ang lalaki ang naibababa mo ang iyong paningin dahil halos mas matapang pa ang babae sa kanyang paningin. Katangian ng babae na mahinhin at saka ibig sabihin ay mayroong hiya kapag kakaharap niya ang mga kalalakihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng magandang balita, pangako. Sa banal na Quran na makikita natin na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sa suratul Nahl. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, man amila salihan, ang sino mang gumawa ng mabuti, min dhakarin aw untha, maging siya man ay lalaki o kaya ay siya ay babae. Lalaki, babae. Maliwanag na maliwanag, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na walang bakla, walang tumboy. Man amila salihan, sino mang gumawa ng mabuti, min dhakarin aw untha, maging lalaki o kaya ay babae. Wa huwa mu'min, siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, ay tiyak na bubuhayin namin siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng masaganang pamumuhay o mainam, mabuting pamumuhay. Sa ibang talata, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sa Suratul Ghafir. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, ang sino mang gumawa ng mabuti, مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Tingnan ninyo mga kapatid, maging lalaki o kaya ay babae. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika yadkhuluna aljanna, sila ay makakapasok sa paraiso. Yurzaquna fiha, bibigyan sila ng mga panustos, mga ikabubuhay, mga pagkain, mga prutas, lahat ng mga masasarap. Bigayri hisab, ng walang pagbibilang. Kaya mga kapatid, ang mga lalaki, isa puso niya ang kanyang pagiging lalaki. Ang mga babae, isa puso niya ang kanyang pagiging babae. Kung sakaling may mga, ibig sabihin ay bagay na nararamdaman ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki o nararamdaman ng babae sa kanyang kapwa na babae, ay ibig sabihin, yan ay ituring natin na pagsubok. Labanan natin yan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Labanan natin ang mga pagsubok na yan. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.